Itatry natin ngayon, no, dito sa game plan natin is what if pwede natin gamitin itong solar charge controller na to just charge the 12 volts, no? Normal charger lang siya, guys, no? Hindi natin siya i-hook up sa solar panel, no? So ibig sabihin, ang mangyayari sa kanya as normal charger, ang source of power niya is 24 volts battery. Then ang kanyang i-charge is yung ating 12 volts battery. So, magiging possible kaya yon or ito na nga, guys. So, meron na naman tayong game plan ngayon. So, siguro nahagip na ng camera, no? Ito na yon. Ito na yung magiging game plan natin. So, napansin nyo, meron tayo ditong nakatambay na solar charge controller. Wala pa siyang connection. Hindi siya bago, guys, kasi nagamit ko na siya dati, no? Nagamit ko na siya dun sa ating 12 volt system. So ito kasi binalik ko bigla yung POMR, kaya nabakante na naman to. So bakit? Ano bang nangyari ngayon? So sa ngayon kasi, guys, ang nangyayari sa setup natin is meron tayong mga 12 volts na battery. Pero ang katulad nito, yung sa POMR, mahina kasi yung ating power galing sa solar panel. So ang nangyayari, tinutulungan tayo ng external chargers. Meron tayo dito Facture external charger. Sa ngayon, hindi siya nagcha-charge kasi 241 na. So, kinakat ko yung charging niya up to 230 lang. Okay? So, ayan, gumagamit tayo ng external chargers. So, ganoon din dito. So, ito pala yung kung hindi nyo pa nakita, ito yung ating bagong battery. Gen-type power. Ito yung pinakamalaking battery ko nasa ngayon, no? So, 12.8 volts, 200 ampere hour. So, gumagamit din tayo dyan ng external chargers. Ayan, Facture, no? Pareho silang Facture external charger. Kaso, sa Facture external charger, guys, meron tayo mga losses, no? Kasi, ang nangyayari, galing siya ng AC, no? Galing ng inverter, sasaksak mo yung charger na yan para i-charge niya yung dalawa. So, doon pa lang, no? Pag-convert pa lang ng power galing battery, ko-convert mo siya sa inverter, ko-convert mo siya sa AC ng inverter, then yung inverter, sasaksak mo siya, ko-convert naman ng Facture smart battery charger into DC na naman para makapag-charge siya. So may mga losses tayo ng power doon. So ang itatry natin ngayon, no, dito sa game plan natin is what if pwede natin gamitin itong solar charge controller na to just charge the 12 volts, no? Normal charger lang siya, guys, no? Hindi natin siya i-hook up sa solar panel, no? So ibig sabihin, ang mangyayari sa kanya as normal charger, ang source of power niya is 24 volts battery. Then ang kanyang i-charge is yung ating 12 volts battery. So magiging possible kaya 'yon. So ganito yung gagawin natin dito sa ating game plan na to. So ang power source natin is yung LB Topsun 24 volts battery, which is, ang gusto nating kargahan is itong ating 12 volts na Gen-type power battery. So, ang gagawin natin is, gagamitin natin itong EP-Ever Solar Charge Controller. So, paano yung connection niya, no? Yun yung ating itatry kasi. So, ang wiring connection niya is, makita natin dito, di ba, in normal way, ng paggamit nitong EP-Ever Solar Charge Controller, ang power source niya ay galing sa solar panel. Then, ang kakarga natin is yung battery talaga, no? Which is ito na nga. So, pero ngayon, hindi natin siya ikakabit sa solar panel. So, ang power source natin is yung LB Topsun. So, ibig sabihin yan, kukonekta yung ating LB Topsun dito sa ating solar panel terminal. And then, sa battery terminal, doon naman kukonekta yung ating Gen-type. So, susubukan natin kung magkakarga siya, no? Kung magiging effective yung pagkarga niya, no? From ating LB Topsun 24 volts to 12 volts Gen-type power. Dahil nga kukuha tayo ng power source dito sa ating 24 volts battery, is kailangan magkaroon tayo ng konting rewiring dito. So, itong sa ating DC na circuit breaker, no? Papunta yan sa DC loads natin, no? Sa terminal block na to. So, ang naisip ko ngayon is from this DC terminal na circuit breaker,
dito tayo kukuha ng power source natin, no? So magkakaroon tayo ng konting rewiring dito. Kaya ang nangyari ngayon, ito nakabit ko na no. So nagabang tayo dito ng terminal block. So dati walang terminal block diyan. Dito nakapwesto dati yung LBD. So ang ginawa ko, in-adjust ko yung LBD, nilagay ko doon sa taas para magkaroon ng pwesto yung ating terminal block. So ano yung terminal block? Ang goal natin sa terminal block is i-split yung connection niya, no? From DC, circuit breaker, pupunta siya sa terminal block, then i-split niya yung connection, yung isang line is pupunta sa ating terminal block na meron tayong mga DC load, at yung pangalawang line naman is pupunta sa ating PB input ng ating solar charge controller. And then sa battery naman, no, yung wiring connection papunta sa battery, madali naman na yun, guys, no? Kasi diretso lang naman yung connection niya doon. So lalagyan lang natin siya ng circuit breaker, no? Gagamit na lang tayo ng waterproof circuit breaker para isang lang siya. Isang linya lang yung lalagyan natin ng circuit breaker. Kagaya doon sa ating ginawa sa ating POMR, no? Yung positive line lang yung may circuit breaker. So, ganyan din yung gagawin natin dito sa kabila. Okay? 1 semester later. At ito na nga guys, so natapos na natin yung pagwawiring natin ng ating EVever Solar Charge Controller para i-charge yung ating bagong Gen-type power 12.8 volts 280 ampere hour na lithium-ion phosphate battery. So sa pagwawiring ng battery to Solar Charge Controller, madali lang naman siya. Yung negative line niya is straight connected sa battery, no? While yung positive line niya o yung red line na yan is gumamit pa tayo ng single pole type waterproof circuit breaker, no? So bakit ganito lang yung ginamit natin? Kasi wala na rin tayong space para maglagay pa ng two pole na circuit breaker kagaya nito, tapos maglalagay ka pa ng circuit breaker box. So para lang tipid sa space, at least yung positive line niya malagyan natin ng circuit breaker or fuse. Okay? And then, ang madugo talaga dito is yung rewiring talaga ng ating input, no? Dito sa ating PB input. O, no? Ito ay hindi talaga nakakonect sa solar panel, guys. Sinabi ko sa inyo, ang source ng power niya is yung ating 24 volts battery. So, kung kaya ang nangyari dyan is, kagaya ng nasa plano natin, no? Dito tayo kumuha ng ating source power dito sa DC na circuit breaker, no? Which is connected din dito yan sa LV Topsan, no? So yung dating wire niya na nakalagay dito sa terminal block ng DC load natin is binago natin yung linya niya, kinonekta natin dito. Naglagay tayo ng panibagong terminal block dito, no? So nag-split yung connection niya, yung kabila is pumunta doon sa ating DC loads, yung dati niya talagang connection dito nakalagay, and yung pangalawang connection niya is pumunta na doon sa ating solar panel terminal dito. Okay? Kaso guys, may condition to, kaya hindi siya diretso. Napansin nyo, dito, yung negative line is dumampan ng relay. So, merong condition kasi yung pag-charge natin itong ating Gen-type power. So, kinabitan ko kasi ito ito rin, no, kasama tong external charger na isa, kahit ito, no, sa AC to nakakonect. So, same sila, same tong tong relay na to, tsaka yung relay na ginagamit natin dito sa ating AC charger, no, same sila. Mag-on lang sila kapag ang battery natin is almost full na or nasa na siya, sa absorption stage or boost stage siya. Kung sa SRNE natin, yun yung boost stage. So ngayon is MPPT pa rin siya. So pag pumalo kasi dito yan, no, ito particularly yung sensor natin, ito yun, no, itong LBD na to. So pag pumalo to ng 29.0 volts, iti-trigger niya yung relay para mag-on. Pareho sila. May relay tayo ng AC, ito naman. Ito yung para sa relay ng ating AC charger. Ito yung facture dito sa baba. So sa ngayon, nag-trigger na yan, no? Kaya nakalagay dyan. Kahit na 26.3 yan, kasi pumalo na yan kanina ng 29.0. So nag-trigger siya para iyon yung ating solar charge controller. Kaya yan, nakita nyo, nagbiblink na siya yung solar panel dito. Ibig sabihin dyan, yung meron tayong
power input galing sa solar panel. So, pag titingnan natin dito sa PB, ayan o, 322 watts ang galing doon sa ating 24 volts battery na kinukuha ng ating solar charge controller. And sa battery, ayan, makita nyo, yan ang charging niya, no? 23.5 ampere ang kinakargang ang charging current natin sa battery, no? Ng ating Gentai power. Ayun. So, ayun lang ang nangyari dyan. So, ang ibig sabihin niyan, kaya nilagyan natin ng sensor kagaya nito, is iniiwasan natin kasi na ma-drain niya naman itong ating 24 volts battery. So, at certain safe voltage lang niya pwedeng kunan ng power yung ating battery. So, pag bumaba na siya sa around, sinet ko siya ng 25.8. Pag bumaba na siya ng 25.8 to, magkakat na yung power niyan, hindi siya magcha-charge. Hindi na magcha-charge yung ating EP ever. No, so, kung halimbawa sa maghapon, is pagkababa niya, mamaya-maya, umaraw na naman, pumalo na naman siya, magko-continue na naman ng charging niya, no? So, sa ngayon, pag nagbibilig yung power dyan, is charging yung ating EP Ever Solar Charge Controller. Andito tayo ngayon sa Solar Guardian. Ito yung Bluetooth application ng ating EP Ever Solar Charge Controller. Sa real-time data, dito natin ma-check kung talaga bang nag-charge yung ating EP Ever Solar Charge Controller. So, makikita natin dito, no, na around 25 volts yung galing sa ating solar panel terminal, no. And makita natin yung charging current na papunta sa battery is around 23 ampere, no. So, ano talaga siya? Nagcha-charge talaga, no. Gumagana talaga yung sinetup natin. So, sa parameter settings, makikita natin dito sa battery parameters na kinorek ko na rin yung ampere hour ng ating battery into 280 ampere hour. Pagdating naman dito sa battery control parameters, kailangan tama dyan yung battery type na sinelect nyo, no? And then dito sa device parameters naman is nakasinet ko lang dyan is yung charging current natin up to 20 ampere muna yung nilagay natin na setting. Para sa kaalaman ng lahat, itong G3BLE version ng EP Ever Solar Charge Controller is meron siyang built-in Bluetooth. So, mas maganda dito guys ay mag-install din kayo ng app niya. Mas magandang i-monitor yung mga values ng inyong solar charge controller dito as well as i-modify yung mga parameters ng solar charge controller. So, ano pala yung naging effect or naging impact ng ating paglalagay nitong ating solar charge controller as charger ng ating Gentai power, no? As an external charger. Parang, ang nangyari kasi guys, dito is, siya yung pumalit dun sa ating Facture Smart Battery Charger. So, ang effect niya guys is, wala na masyadong power loss. Kasi ang efficiency ng conversion ng power natin is around somehow 96 to 99%, no? So, konti na lang, no? 4%, maximum 4% na lang yung power loss niya, no? And besides that, dahil nga malaki ito guys, no? 280 ampere hour. So, ang nangyari is mas marami tayong nakakarga ngayon using this EP Ever Solar Charge Controller. Maximum to actually guys, maximum tong ating EP Ever ng charging current niya is up to 40 ampere, no? So, kung gugustuhin ko talaga, pwede ko siyang iset ng 40 ampere yung charging current niya sa ating battery. Whereas, yung dati nating smart battery charger is maximum of 12 ampere lang charging current, no? So, hindi niya mapo-full talaga. Kung lobat to, ng ating Gentai power, no? Kung halimbawang 20%, ano na lang siya, SOC na lang siya. Hindi niya mapupuno yung ating battery sa maghapong pagcha-charge sa solar, no? So at least ito kahit papaano, no, from 12 ampere charging current na erase natin ngayon sa maximum of 40 ampere charging current siya. So malaki yung chance, no, kung talagang mainit ang araw is malaki yung chance na mapo-full charge natin itong 24 volts battery natin as well as yung ating 12 volts na 280 ampere hour.